Nagsibya, sudna sa 60 ka tuig. Kini ang istasyon DYRD. DYRD 60 years na sa pagserbisyo sa mga Boholano sa buong mundo. Happy 60th anniversary DYRD. Ito po si Jesus Cordero. 60 ka tuig nga nag-alagad sa mga bulanon sa tibuok kalibutan. DYRD, ang radyo sa katawhan. Oras sa DYRD, ang radyo sa katawhan, alas 8:15. Kining inyong gisaligan nga tulumanon, inyong alagad. Makita usab sa Channel 5 sa BCC TV ug sa Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV ug Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM ug sa 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon. Broadcast Anchorman, gisaligan sa mga bulanon, Tibbs Bulyeser. Magtuki sa nagbagang issues katilingban, tinud-anay nga maalagaron, Anchorman sa nagunang public affairs program. Inyong alagad, KBP nominee as Best Public Service Program sa tibuok Pilipinas. Anchorman sa DYRD, inyong alagad, Tibbs Bulyeser. Higala, kamusta? Maayong buntag! Magandang umaga Pilipinas, maayong buntag Bohol. Welcome na sab mga kaigsuunan sa inyong kinaham nga tulumanon matag buntag ang inyong alagad. Ning adlaw nga Huwebes, pizza 4 na nining bulan sa Abril, bisperas karon diya sa Barangay Buol mga igsuon. Una po dito sa lungsod sa Luway, Sitio San Vicente, Tangkasan Norte. Atong mainiton nga panimbaya kaninyong trang mga sukintig paminaw ning atong tulumanon atong mga kaigsunan dinhi sa atong dakbayan sa Tagbilaran. Ato sab nga mga suki sa mga kalungsuran. Labi na diya sa itong mahal nga lungsod sa Luway maayong buntag. Inguman atong timbayaw no sabang atong mga online listeners and viewers nga kanunay nakatutok pinagi sa DYRD ang Kasaligan Facebook. Mga sano, maayong buntag kaninyong tanan. Atong mga pahinaot ang tanan nasa kalagsik sa panglawas o positibo sa kanunay naglantaw sa unahan. Kanunay na ning kamot. Makahimo og mga dalaygon nga buhat. Sarang kini makapahimuot sa atong langit nun nga amahan. Kini gihapon ang inyong gisaligan nga alagad sa kahanginan, Tibbs Bulyeser Jr. makiguban kaninyo og sa kanunay kuyog usab ang mga pulong ni Padre Pio nga sa panahon nga kita gilinog sa daghan nga mga suliran. Just pray, hope, and don't worry. Update, paspas, nagpagabana nga netizens, mga paghitabo nga angay masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD Sniper. DYRD Sniper ni Bay. DYRD Sniper. DYRD Sniper, salamat sa inyong voluntaryo nga lihok sa pag-report sa mga panghitabo sa atong katilingban, labi na mga panghitabo sa kadalanan. Snipers nga wa pa makakuha sa sticker, kuha na diri sa atong istasyonan aron mahimo kamong opisyal nga sakop sa DYRD Snipers. IATF, inyong alagad ta forever.
Aragala ta mga higala sa atong isgutanan na karong bunataga isguta bahin sa kontrobersyal nga Captain Speak dito sa lungsod sa Sagbayan. Natigaw gyud mga kaigsunan ang mga senador sa kapalpakan sa DENR sa pagbantay sa kalikupan diha sa protected area sa Chocolate Hills. Gitawag ni Senador Rafi Tulfo ang DENR og danghag og bantay sa lakay, samtang naglagot si Senador Loren Ligarda, Senador Cynthia Villar o si Senador Nancy Binay sa kapalpakan sa DENR. Opat ka senador ang nanggigil sa kalagot mga igsuon sa DENR. Siya ruha mga kaigsunan og way malagpot sa taga DENR. Samtang unsay baruganan sa Bohol, nining maong panghitabo mga kaigsunan. Kani mo itong isgutan karon purbidag mga senador aso-aso ilang kapungot mga higala sa DENR. DENR mo gitahasan sa pagbantay sa ato ang mga protected areas mga higala. Nganong nainadto man in town to? Nganong doon na may building construction like the swimming pool? Nganong man masunod ang mga lagda mga kaigsunan? DENR and hot water mga kaigsuunan. Ato paminawon sa ang report kampahin ni ini mga higala. Ato paminawon ang report ni Alagad Allen na Doydora. Allen, pasok. Gigisa og maayo sa Senate hearing ang mga sakop sa Department of Environment and Natural Resources kun DENR nga mo'y gitumbok nga responsable sa pag-issue permit aron matukod ang mga resort sulod sa Chocolate Hills Natural Monument nga usa ka protected area dinhi sa Bohol. Kagahapong adlaw sa gihimo ang pagdungog sa Senado nga gipanguluhan ni Senador Cynthia Villar uban sa mga sakop sa Committee on Environment Natural Resources nga sila si Senador Loren Ligarda, Nancy Binay, Rafi Tulfo ug Senador Ronald Bato de la Rosa. Ang mga senador direkta mitumbok sa DENR nga gipanguluhan ni Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga nga may responsable nganong natukod ang mga resort sa Chocolate Hills, ilabi na ang kontrobersyal nga Captain Speak Resort sa lungsod sa Sagbayan. Matod sa mga senador nga napugnan unta ang pagtukod og resort sa Chocolate Hills kung doon na pa'y dig-on nga supervision ang DENR sa pagprotekta sa kinaiyahan. Yeah, nabigyan kasi ng clearance ng PAMBI, pero alam naman po natin within the protected area yan at alam naman natin na dapat wala sila doon, and yet we continue entertaining their application and saying na it's in process. So ibig sabihin may balak tayong bigyan pa sila. So parami para makabuti po nagsulputan itong mga illegal structures. Ang nangyari, pinapayagan nyo na magtayo dyan, and siguro alam mo na ang dahilan. Sa magkano kadahilanan siguro po ang katanungan ko doon, follow up. Ma'am, kasi parang ang dating ho kasi kaya paulit-ulit yung violation. Kasi wala naman hong nakakasuhan. Walang nakukulong sa DENR. I mean, even a preventive suspension, parang wala ho kaming naririnig. May ganun ho bang, walang fear eh. Kaya I think tuloy-tuloy lang yung ginagawang mali. Kasi nga, walang takot. Pamahayag nila ni Senador Rafi Tulfo o Senador Nancy Binay. Wow sa pagkahatag og direktang tubag ang DENR, inay gitumbok hinuon ini ang Protected Area Management Board kon PAMBI nga mo'y nag-aproba sa resolusyon aron hatagan og clearance ang Captain Speak nga makatukod og resort. Mas gisaway og maayo sa mga senador ang DENR sa ilang pagtumbok sa PAMBI. Human nahibaw-an nga ang nagpirma sa resolusyon pulos lang mga kapitan kinsa gihulagway nga way kabangkaagan sa issue sa environment. Matod ni Senador Cynthia Villar na dili unta ang ngayang pasagdan sa DENR isip sekretariat sa PAMBI og ang ahensya mo'y angayan nga mohatag og katapusang desisyon. So, ang head ng PAMBI sa lahat ng region is the RD, Regional Director. O yung Regional Director ba nila, hindi nila alam yung responsibility nila na alagaan yung mga protected area? Wala bang training yan na marunong sila mag-alaga ng protected area? Bakit sila nagdi-decide ng ganyan? There's something wrong. Bakit nadi-decide ng ganyan? Ako, I can understand baka yung PAMBI. Well, of course, we will improve the PAMBI. But yung ECC, hindi ko na yun ma-understand. Kasi kung hindi nyo ma-control ang PAMBI, yung ECC, kontrolado nyo sa DENR. Bakit magsasabay yun? Pamahayag ni Senador Cynthia Villar. Sa pagtapos sa unang hearing kagahapong adlaw, wa matagbaw ang mga senador sa tubag sa DENR
sa ilang mga pangutana. That the DNR must follow the soul and the intent of the law. Ano bang ibig sabihin ng batas? Protected area. Ano mang interpretasyon ng titulo ng batas? Protection. Hindi pagtatayo ng gusali. Kaya nga po ay talagang frustrated kami sa pag-implement ng magandang batas. Hindi pwedeng gawin dahilan ang IRR na mali. Hindi pwedeng dahilan yung absent ako ng panahong yun. Hindi pwedeng gawin dahilan na meron ng quorum, etc. Maliwanag. At the end of the day, the DNR has the mandate through the Region Executive Director to implement the law with the sole objective of biodiversity, protection, and conservation sa kabubuhay rin nating lahat. Hindi lang para makita, hindi lang yan aesthetics sa ikabubuhay natin lahat. So the answer of the DNR is not accepted. I am not content with a very frivolous answer. Hindi po pwedeng palusot, Madam Chair. Thank you. Tipik sa pamahayag ni Senador Loren Ligarda. Sa maong hearing, mitambong sab sa mga opisyal sa Bohol, pinanguluhan ni Gobernador Aris Humintado, Congressman Banban Humintado, Board Member Jamie Villamor, Mayor Junjun Suarez sa Sagbayan, Carmen Mayor Che de los Reyes, o Batuan Mayor Dodo Umawid. Samtang gipahibaw na ni Secretary Loizaga nga sa pagkakaroon suspendido ang pag-issue og ECC sa nakadang development sa mga protected area sa nasod. The approval of by regional offices of ECC applications for projects within PAAs is now suspended until further notice. And all pending and future ECC applications within the PAAs will be processed at the EMB Central Office. And this must secure the endorsement of the Biodiversity Management Bureau. Pamahayag ni DNR Secretary Loizaga. Para sa DYRD, kini sa Alin Doidora, friend mo forever. DYRD. Salamat Alin na Doidora. Gaso-aso mga kaigsunan ang kasuko sa mga senador. Ngadto sa DENR. Dito kagahapon usab mga higala sa maong hearing sa Senado ang atong gobernador sa lalawigan na sa Bohol. Unsa kahapon ang mga baruganan sa probinsya sa Bohol karon, human pod mga kaigsoon nadungog ang mga senador sa ilahang mga pamahayag atol sa maong hearing atong mabati karong buntag. Mauban nato mga kaigsunan ang atong gobernador sa lalawigan sa Bohol, Gobernador Aris Humintado. Gob, may buntag kanimo. May buntag ya. May buntag sa atong mga suking tigpaminaw sa follower nimo Postaves. Yes, Governor. Dito magkakagahapon sa maong hearing sa Senado. Unsa naman karon kaha, Gobernador, ang direksyon, ang baruganan sa itong lalawigan sa Bohol, kabahin nining maong mga kalihukan sa itong protected areas? Well, mihatag magyuta sa itong position paper, no? Ang ato gyud is ipa-revoke ang tanang PAMBI resolution kabahin aning Chocolate Hills katong PAMBI Resolution number 5 Series 2012 na gi-issue sa May 14, 2012, Resolution number 1 Series 2018, Resolution number 21 Series 2022. Kay kung dili ni ipa-revoke, sigurado ko na magbalik-balik din problema kay mao man gyud ni basihan sa mga aplikante na aslay basis na makapatukod sila sa ilang gusto tungod kay kaning PAMBI minyaom. Sumo na atong gipa-revoke aron posbon ang palisiya o ang resolution na agyoy maghatag og alignment sa national law aron dili ni mahimong president tapod na mahitabo. So aron malikayan ato lang gyud ipa-revoke aron mag-usab og resolution na hanay o align sa maong national law. Kabahin anang mga Governor, no, moving forward, kabahin anang maong mga kalihukan within the protected area sa Chocolate Hills, both by pasabot, Governor, nga supakta sa mga developments nga mahitabuan na in the future, Governor, mga structures o guban pa? Well, klaro man sa kumensahe na balance, no? Ato pong hunahon ang mga panginabuhian sa mga kaigsuunang bulanon at dili pasabot na tungod kay title nila ang yuta, entitled po sila na mo-develop o mga infrastruktura na
maka-deface sa maong chocolate hills o kaning tawag na to protected area. And mo na gani na ang atong tulo congresswoman o atong congressman Edgar Mchato mag-sit down sila aron unsay himong amendment sa maong inipas na haumpod para sa atong probinsya sa Bohol kay nasayod ko na kaning inipas general ni na balaod na dili haom sa ubang probinsya. So going back to your move nga i-revoke no ang mga PAMBI resolution, both ipasabot mo balik ta sa square one ani Governor if we talk about the Sagbayan peak no katong Captain's Peak, both ba ipasabot nga kuhaan siya og PAMBI resolution meaning ipabungkag ang maong swimming pool, Governor? Ang atong gipasabot ani na ang PAMBI resolution i-revoke aron wala nay mahitabo na sumusunod na mo tukod tungod kay mo ilang basihan na grounds na nasa katungod mutukod tungod kay nayan ning PAMBI number 5, resolution number 5, resolution number 1 o resolution 21 para dili na madungagan pa ang problema mao man na i-revoke aron dili na makatukod kunya i-correct ang mga unsay mga sulod sa resolution na dili maka distract sa maong sa atong Chocolate Hills. So unsa may baruganan sa mga senador, Gobernador, kabahin na ng swimming pool karon? Unsaon man na ipadayo na, ipabili na o gubo na? So far wala pa sila comment abahin sa infrastruktura ang ilang gitukik pa ang unsay responsibilidad sa DNR tungod kay ang ilang gitumbok na problema ang PAMBI man and murag ilang ipasabot na ang PAMBI members mao gyud naghimo nga ilalang approve. So mo na problema kay supposedly ang pagpasa sa PAMBI i-review unta sa DNR kay sila may nasayod sa unsay balaod. So, katong pagyaw-yaw sa mga senador, kung ato itong tanawon, Governor, it is for the future use sa DENR. But kabahin anang present nga panghitabo karon na way klaro og unsa may mahitabo ana ang gubon ba na ipadayon ba na ang swimming pool wala maklaro og unsay dangatan na ng maong swimming pool karon? So far wala na isguti na wala kay na-focus sila sa DNR mao man na naay laing investigation nagihimo. But sa atong level sa probinsya makikidiscuss po ta sa proponent no kung unsa poy unsay ilang unang-una aron makahatag kalamdag ni an atong sukdaon at DNR po unsay ilang action bahin ani unsay ilang desisyon po aning kabahin sa mga infrastruktura na mo'y hinungdan na ngayong issue. So kinahanglan maklaro po tili ni Gobernador, maklaro tingalin na kay klaro man kaayo ang lihok sa Senado. It's the future for the future use, no? PAMBI, DNR ilang gibirahan, ilang bag-uho na gaman nilag balaod tili na in the future. Pero nagpabilin ang pangutana unsa naman asa naman padong ning maong swimming pool karon, padayon ba ni or gubon ba ni? Dapat tili maklaro po na Governor sa inyong kabahin diya sa Kapitolyo unsa may baruganan ninyo? Sa akong kabahin no kung maka-reconstruct ng tagbagong PAMBI and ug nanay klaro na polisiya posible na kanang mga structure na midikit sa maong hills gubon gyud na. Okay. So naay posibilidad nga maguba ning maong swimming pool, Governor? Kung tan-awon nato kung ning sulod ba sa maong sa balaudnon na kanang 20 meters posible mahitabo na kung ito sulod yun na sa DNR. Okay. Wa pa din maklaro karon na Governor o kanang butanga no? Mura klaro na kayo ang direksyon sa Senado more of the improvement of the PAMBI and the DNR policy baka kung sana. Pero di gyud klaro na ang monay klaro pura og ang moving forward ang karing
presence karon mao ni wa pay klaro kung unsa ba gubon ba or dili. Pero ang baruganan sa Kapitulyo kabahin niya ng swimming pool, unsa may yung una-una po na Governor? Again, kung naay bag-ong PAMBI resolution na ma-approve, kung maka-get away ng swimming pool, i-retain. Pero kung maingon o sa bag-ong palisiya na misulod siya o dili angayan, butangan diha o infrastruktura kay ming ang labag sa bag-ong palisiya, then musunod tas bag-ong PAMBI resolution. Kung ato matanaw, Governor, no, ang murag direct nga role sa provincial government ani, mao man lang ning the governor is one of the members, no, sa PAMBI. Anining mong umaabot nga kabaguhan kaha unsa kahay specific role sa Kapitulyo kabahin ni ining protected area management? Naabatay direct intervention kaha ana Gob? Mao man na maghimo gyud ta og ordinansa na gitawag og REDCOM, Review and Development Committee. Aron mao na gani ang makahatag og kahapsay before mohatag og PAMBI clearance ang PAMBI members, kinahanglanan mo undergo o mo agi gyud nining REDCOM para mo'y mag-review na kaning ilang plano or unsay ilahang mga programa mahimong dili makadistract, makadeface sa maong Chocolate Hills. Buti pasabot kinahanglan na og legislative action sa sangguni ang panalawigan, Governor, nga i-require ang moagi gyud og Kapitulyo sa dili pa moadto sa PAMBI ang mga applicants. Yes. That's a good move, no? Ano sa kana mahitabo, Governor? Gitun-an pa ba nato na nga mahitabo o dana karon sa hawanan sa sanggunian? ASAP. Okay. So salamat kayo ani Gob, no? Tis klaro kayo ang ato ang mga baruganan pod sa provincial government. Unya moving forward, kinahanglan nga manghilabot gyud ang provincial government nining mga protected areas. Kinahanglan moagi sa kamot sa Kapitulyo ang tanang kalihukan sa protected areas kun atong lakturon pag-istorya, Governor. Yes, mo lay atong direksyon karon. Salamat kayo Gob sa panahon nga mong gihatag karong buntaga. I understand do na kay gasunod nga meeting karong buntag. Thank you so much, Governor Aris Amontano. Thank you, Boss Ted. Bye-bye. Salamat. DYRD Gisaligan. Gobernador Aris, mga kaigsunan, kung imong tanawon, wa gyud direct participation mga higala ang provincial government bahin ang Protected Area Management Board. Gawas nga usa sila sa mga sakop anang PAMBI. Apil gali pod ang taga-DNR Region 7 mo chairman anang PAMBI. Bat kasagaran nga mga sakop anang PAMBI, mga kaigsunan, mga kapitan nga matod pa sa senador, mga senador, wa kayo igong kabangkaagan kabahin anang environment nganong gisalig sa ilhang mga kamot ang protected areas, mga kaigsunan. Tingali dunay revamp, dunay posibleng mausab anang PAMBI policy, pinagi baka sa gamon nga balaod nun sa mga senador, mga kaigsunan. Sa provincial government, murag na hinabi na nato ani sa board member Nathaniel Binlod, no? In fact, we suggested niya nga kinahanglan nga na resolution nga moagi review, no? Kinahanglan na og review moagi na sa kinag endorsement gani sa ngunang panalawigan ang tanan nga mga activities within the protected areas. Usa tingali mulihok pud ang PAMBI, no? Mo na yung mga tingali direct participation, intervention sa provincial government. Tanan activities bahin sa protected area, kinahanglan it needs endorsement, no? From the council bakaha sa provincial government o kung okay ba ni og dili sa ilang kaugalingon pod, no? Unya aron mosunod ang tanan. Oras na to 38 minutos sumana kalabayan alas 8 sa buntagon. Kabahin ani mga kaigsunan dugang report atong mapaminaw karong buntag gikan sa atong alagad reporter Adrian Tagupa. Adrian, pasok. Ginganlan ni Senador Raffy Tulfo ang DNR nga matod pa bantay sa lakay. Kini atol sa gihimong hearing sa Senado kagahapon kabahin sa kontrobersyal nga isyu sa Captain's Peak Resort sa Sagbayan. Partikular nga natumbok ni Tulfo si DNR Secretary Maria Antonia Luizaga. Diin mao'y responsable nganong natukod ang mga resorts sa Chocolate Hills, ilabi na sa kontrobersyal nga Captain's Peak Resort sa lungsod sa Sagbayan. Suma sa senador nga napugnan unta ang pagtukod og resort sa Chocolate Hills kung doon na pa'y lig-on nga supervision ang DNR sa pagprotekta sa kinaiyahan. Ang ahensya ng gobyerno na natasang pangalagaan at bantayan ng ating kalikasan. But because of recent events, lumilitaw na ang DNR ay isang ahensya na matatawag kong bantay sa lakay.
turo-turo style. Bakit po turo-turo style? Nagtuturoan. Kapag kami po ay tumawag sa DNR para mag-usisa, mag-imbestiga tungkol sa mga illegal structures, tungkol sa mga paglapastangan sa ating mga kalikasan, nagtuturoan. Gi-question usab sa senador nga nung dili pwede mo pagawas ang DNR og impormasyon sa mga mo-apply og ECC, unsa man matod pa ang gitaguan. Ito pa po ang pinakamasakit at nakakainsulto. Ito pong DNR Freedom Information Manual, hindi ko alam kung kailan nilabas ito, na kung saan ipinagbabawal ang DNR na magbigay ng impormasyon tungkol sa mga nag-a-apply ng ECC at mining. God damn. Is this of national security concern? Kaya bawal sa inyong Freedom of Information Manual, bawal kayo magbigay ng impormasyon tungkol sa mga nag-a-apply ng ECC at mining permit. Sa pagkakaroon, padayon pang investigasyon hangtod masuta kung kinsa gayod ang responsable nga madubag sa pagtukod sa kontrobersyal nga Captain's Peak Resort didto sa lungsod sa Sagbayan. Para sa DYRD, kini si Adrian Tagupa, ang friend mo forever. DYRD. Salamat Adrian sa maong report. Labhan gyud taman-taman mga kaigsunan ang taga DNR ni Senador Raffy Tulfo. Maayo po ning naingunan ni mga kaigsunan aron dunay improvements sa mga palisiya. Aron pod ang DNR mga kaigsuonan magnigkaw na pod sa ilahang lihok, no? Kay tungod tingali kay murag wa mo poy sakto tong giingon ni Senador Nancy Binay. Way ko kahadlok kay wa man poy na penaltihan, wa poy na fire out, wa jamoy na palagpot nga DNR official. Mura magasalig na lang tingali sila mga kaigsuonan nga bahala nang unsay ilang epekto nilang gihimo. Basta makasapi baka sila unsa na porbida, no? Okay, atong paminawon ko ng mga kaigsunan. Ang unsay nagpanghitabo kagahapon, Miyerkules, dito sa Senado, nining gipahigayon nga Senate inquiry kabahin sa init nga isyu sa Chocolate Hills din sa Lalawigan, Subol. Atong paminawon, mga kaigsunan. Chair. Yes. Madam Chair. We recognize Senator Legarda. Salamat po. Sa aking pagkaintindi sa sinabi ng PAMB chair at the time, who's now ASEC, Gonzales ng DNR, absent siya o wala siya nung na-approve. Alam po natin na ang pag-approve ng isang paggamit o zoning ng proyekto sa isang protected area ay hindi lang pong isang meeting. Yan po ay parang ating batas, marami pong hearing. At syempre, maski wala po yung chair na DNR Regional Director, meron pong minutes of the meeting. Kung absent siya nun, isasangguni. At kung ayon sa kanya ay hindi tama yon, ay hindi naman po matatapos yung proseso para po sa pagtayo ng resort. 6 na taon na po nakaraan, so gusto kong mas maliwanagan. Hindi po pwedeng 1 day absent, inapprove ng PAMB, walang alam ang PAMB chair, ang DNR, at nagtayo na lang sa walang kaalaman. I cannot believe that the absence of the PAMB chair, who's the regional director at the time, will allow it to happen and did not know what was going on under his or her, his nose and eyes at the time. I cannot believe that. Otherwise, Madam Chair, babaliwalain ng lahat, hindi lamang ng DNR, ng buong bureaucracia, ang ating mga batas. Pagsasabihin, absent ako noon eh. And we will just leave it at that. Absent ako noon, so wala akong kinalaman doon. At saka ang miyembro ng PAMB ay hindi ko naman kilala or hindi nagsumite, overruled ako, may quorum, yun na lang, ganun na lang. Hindi po, ayon po sa batas na sinulat po nating lahat at inisponsor po ninyo, Madam Chair, ay mananagot dapat ang implementing agency. That is the reason why we put a PAMB, a Protected Area Management Bureau. Kaya nga ang tinalaga natin na chair
ay yung Regional Executive Director para mag-alaga for biodiversity conservation, not for hotel management. Kasi kung gusto namin ng puro kita at hotel management, ay sana yun ang linagay namin sa batas. Kaya maari po ba ay dinggin ko ng muli ang mas madetalyang sagot ng nagbigay ng pahayag kanina tungkol sa pagbigay ng permiso sa Captain's Peak sa ating protected areang Chocolate Hills. Thank you. Banggitin rin po ang pangalan ng ibang miyembro ng PAMBI at the time. And this question, please, goes for Davao as well and all other protected areas we will see because we have to see accountability. Hindi po pwedeng puro PowerPoint ang sagot sa ating mga tanong or wala ako doon, absent ako noon. I'm sorry. Thank you, Madam Chair. If you would see the list of that day, they are all barangay captain. And presiding officer is barangay captain also. Walang iba. Yes. If you Thank see you, Madam Chair. the list of na nagbigay. So maybe Asek Gilbert Gonzalez can explain this. Yeah. Pakipaliwanag po. Thank you. Yan nga po ang situation po natin in the membership and composition of the PAMBIs. Mostly each barangay is represented as it is covered by the entire area of the protected area. So kaya karamihan po ng ating PAMBIs, majority po ng composition are barangay captain as stipulated naman po yan sa batas. Kaya kung dito po sa Chocolate Hills, kung hindi po kakaiba na yung mga members ng PAMBI ay karamihan ay barangay captain. Do anything? Nakita mo nang puro barangay captain to, you didn't do anything. Di ma'am, ma'am, if you let me explain. Bakit lahat kayo absent? Ang natira lang barangay captain. Well, actually, ma'am, we have records na in that special meeting, hindi naman garden pick lang ang agenda. Tuloy itong special meeting na to, kung puro barangay captain to, what will we profit out of it? Na wala man lang nakakaintindi. So, there's no urgency. Bakit ginawa to? Parang ako, para i-allow mo to, may intent kang gawin dito. Ma'am, if I may... Puro barangay captain to. Ma'am, if I may explain. Alam mo, sa amin, ang PAMBI, merong tawag doon, yung NGO, na mga may sinabi. Bakit ito, puro barangay captain? Nakakapagtaka, walang nangyayaring ganito. Ma'am, if I may explain further, ma'am. Hindi naman ho siguro natin masasabi na walang kaalaman yung mga barangay captains. Ang PAMBI clearance ang isang puro barangay captain. That's a very important decision, di ba? Bigyan ng PAMBI clearance yung isang magtatayo, which is really against the principle of tawag dito, protected area. Tapos biglang nung day na yon puro barangay captain ang nagbigay, wala man lang kayo doon. Parang hindi na dapat natuloy ito Hindi na ito dapat natuloy. They're deciding on a very important issue in Chocolate Hills and then nagkataon na puro barangay captain ang magdi-decide. Ano to? Madam Chair. Ligarda. Thank you. Bagamat wala po yung pipirma, pagkatapos po niyan ay aakyat po sa kanya as Regional Executive Director ayon po sa ating batas. At kung tinalaga po ng PAMBI na gusto nila ng resort doon sa mga burol, ay maari naman pong hindi niya pirmahan. Kaya hindi po dahilan yung absent ako nung panahong yon, kaya yung bundok, yung burol, naging resort. So gusto ko pong sagutin niya po, sana, please, pagkatapos ng mga inapprove ng mga PAMBI members, natin tama si Senator Villar, ang PAMBI hindi puro kapitan. May local governments at merong mga NGO. Walang PAMBI na walang representante na NGO. Kasama yan ng ating batas. So,
gusto ko malaman, pagkapas nito na absent siya, bakit niya pinirmahan at inapprove bilang chair ng PAMBI at Regional Executive Director? Pakisagot po. Okay, thank you, Madam Senator. Actually, marami pa sana ako kaninang gustong ipaliwanag, pero medyo nakakaligtaan ko na. Pero ito po kasing nag-attend ng PAMBI meeting na ito. Although mga barangay captains, hindi ko naman po masasabi na wala silang kaalaman. Kasi kung titingnan nyo po doon sa resolution number 1 na pinirmahan at inapprove in-endorse ng PAMBI, marami po silang mga condition and stipulate dito. In fact, meron din silang mga isinaad dito na hindi nila ina-allow na ilagay. Sinabi dito, there should be no structures to be erected at the top of the hill. So nagkaroon talaga ng deliberations dito. Pinag-usapan nila what is acceptable to the PAMBI. So hindi naman po talaga outright na nag-oo lang sila. In fact, in-emphasize nga dito that the proponent should secure pertinent permits from other offices as required, including the environmental compliance certificate. Dito po kasi, kung nire-require at sa tingin ko, the reason why, at saka talaga pong i-impose yung ACC because it is a requirement for any undertaking within a protected area. Dito po kasi sa environmental, sa proseso po ng EIS system wherein an ECC is secured, dito po sana mahihimay ng gusto yung project na gusto lang ilagay. But because the proponent did not secure the ECC, we were not given that opportunity to scrutinize further the project. Ito pong pagkaka-approve, kung titingnan nyo po, duman po naman dito sa mga proseso. This is a decision of the PAMBI which is embodied in their authority to decide over policy that can be applied in this particular protected area. Actually, this was administered by one of the barangay captains, si Tito Angkog, who was designated as the presiding officer. Kung makikita nyo, hindi naman ako solo nagpirma dito. Duman ito sa process, duman po ito sa Senro, sa Pakuas, the PASU. Duman po ito doon sa ARD for Technical to review whether this document is valid or qualified. Kami po, provided po under the IRR, that the Regional Executive Director, as the PAMBI Chair, will affirm the decision of the PAMBI even if they are not present. Kaya hindi ko sinasabi na pumirma lang kami nakapikit dito. This went through a process, and we recognize the decision of the PAMBI in this particular decision, why this resolution. I'd like to explain also, when the project was presented, the project was presented, it was located in a particular lot, and the location of the actual development that was undertaken was no longer implemented or erected in that particular lot which was presented under this resolution. Kaya po nagkaroon ng resolution number 2 because there was a new site wherein the Garden Peak was, Captain's Peak was located. So kaya kung hindi po nangyari itong inisyo ng resolution number 1 dun sa pre-propose sila, there is a new location for this. And that was covered by the resolution number 2 that was issued in 2022. Anong laman nung resolution number 2? Yun nga po, so yung resolution to, the same sir, endorsing the project with certain conditions, but it is now on a new location. New location? Yes sir, hindi po dito, Mr. Chair. Madam Chair. Thank you. Pero maganda malaman, ano ba nangyayari sa isang PAMBI hearing? May standard ba kayo na, may guidelines ba yun na pag may PAMBI hearing, kailangan may technical presentation, ano pa ba? May minutes of the meeting, ano yung, kailangan ba mag-appear yung may-ari and mag-explain kung anong gagawin niya dun sa property? May ganun ho bang procedure na nakasulat ang DNR? Madam Senator, Madam Chair, wala pong specific in the law and the implementing rules and regulations because conducting meeting, I believe, is, yes ma'am. Common sense, hindi ba? Oh. You don't have to, gusto mo, ilalagay pa namin sa batas how to conduct a meeting? Yes, ma'am. Ano ba yun? Ganun ba kayo kabobo? Madam Chair,
Madam Chair. Ano ba itong mga sinasabi niyo? Madam Chair. Si Sen. Loren po, Sen. Loren. Recognize Senator Loren. Thank you, Madam Chair. Sumasang-ayon po ako sa inyo ni Senator Binay dahil maliwanag po na ang PAMB, chaired by the DENR Regional Director, ay dapat binibigyan ng guidance ng DNR. At sino ba ang representante ng DNR sa PAMB kundi yung RED? Siya po, yung RED Region 7, ang dapat magbigay ng guidance na ang mga desisyon ng PAMB ay ayon in conformity with the management plans and the prohibitions of the INIPAS. Kaya yung mandato po ng mandate is to ensure that all the clearances are given only to the projects that support the objectives of the PA. I go back to the objective of the protected area, which is conservation of the PA, not to build structure. Having said that, Senator Villar is correct, and I think that's righteous anger and frustration because it is, you're correct, common sense that the DNR must follow the soul and the intent of the law. Ano bang ibig sabihin ng batas? Protected area. Ano mang interpretasyon ng titulo ng batas? Protection. Hindi pagtatayo ng gusali. Kaya nga po, ay talagang frustrated kami sa pag-implement ng magandang batas. Hindi pwedeng gawin dahilan ang IRR na mali, hindi pwedeng dahilan yung absent ako ng panahong yun, hindi pwedeng gawin dahilan na meron ng quorum, etc. Maliwanag, at the end of the day, the DNR has the mandate through the Region Executive Director to implement the law with the sole objective of biodiversity, protection, and conservation sa kabubuhay rin nating lahat. Hindi lang para makita, hindi lang yan aesthetics sa ikabubuhay natin lahat. So the answer of the DNR is not accepted. I am not content with a very frivolous answer. Hindi po pwedeng palusot, Madam Chair. Thank you. So, tipik to mga kaigsunan sa proceeding sa gihimong Senate investigation or inquiry kabahin sa controversial nga issue sa gitawag o Captain Speak mga kaigsunan. Diin gay lampaso sa mga senador ang DNR. Pero mingon matong taga DNR nga miagi mo nig proseso. No, na may klaro man kayo sa PAMB resolution nga gidili ang pagtukod og structure ibabaw sa bukid. Klaro kay sa resolution sa PAMB nga kinahanglan mulukat og ECC. No, wa man moingon ang PAMB hala, trabaho mo diha. Bahala wa man moingon ang PAMB na. Wa ko yung sayo puning PAMB tingali ani mga kaigsunan. Ang sayo plus DNR anay kay protected area na dapat gasuroy-suroy itong ilang mga forest rangers. Ga monitor sa mga activity na abay gagama. Ngano gitagaan mag-building permit nga wa may ECC diay nganong wa man lampasuha por LGU sa Senado, ha? Nganong ni-issue mo building permit nga way ECC? Mao di ba? Angay unong tagod puto tanawon sa Senado. Oh, ag tag-iya pod nganong padayon man kag trabaho nga wa man di kay ECC. Nganong wa puto tanawa. Atong paminawon sa ang mga callers mga kaigsunan. Doon natin caller sa line 5. Hello, mayong buntag. Mayong buntag, Tibbs, no? Sir, mayong buntag. Naminaw ko sa Senate hearing kagahapon. Nahimuot ko pero nakadismaya pod at the same time. Ang ako lang, Tibbs, ba nga mura mo gud tuyok-tuyok ng issue niya. Karon naminaw ko sa interview nimo sa atong gobernador. Ato lang ipanghutana. Nala ko'y daghang mga panghutana, Tibbs. Kaning PAMB, kinsa man day ang membership, unsa man day ang composition sa PAMB. Di ba kung mag-conduct kag meeting, doon na may quorum before you can discuss any official business. So, naginay minutes na tips, di ba? So, kinsa man ang nitambong kay kung no, appeal ka sa maong meeting, appeal ka sa membro, magpadala kag representante. So, kaning mga butang angay ning mahibaw-an nato ug unsa gyud aron mahibaw-an ang lintunganay ug diin gasugod ang problema. Ikaduhang punto, Tibbs, mangutana po ko. Kanang Captain Speak diba giingon nga gigam-an og karsada. So kinsa man day ang nagpundo anang karsadaha padong didto? Ang munisipyo ba do na bay kwarta ang munisipyo igong kwarta nga makapapundo ni anang karsada? So what I'm trying to point out, Tibbs, is that
Kani guntanan gihansak nila dito sa kapitan kaning Pambi. Mutuo bata, we're not born yesterday nga ang kapitan, usa ka kapitan maka-preside, not to belittle barangay captains, but preside over a meeting of such stature nga resolution himuon without consulting people. So basic tips, kinsa man ang mga membro ug unsa man ang attendance, doon na bay quorum. Kay kung i-void ang resolution, giingon man to nga gisuggest nga i-void ang resolution, ipa-cancel ang resolution ato sang tan-awon ug kung say sinugdanan. Okay. So ang imo kinsay sakop neneng Pambi. Unsa to Tims? Kinsay sakop aning Pambi, no? Kinsay composition sa Pambi, do na bay quorum na hitabo niadtong higayon nga naghimog resolution. Unya kung wa diha ang usa ka membro, natural magpadag representante. No business can be accomplished, official business kung way quorum. Kung way quorum. Diba? Basic mo na, no? Kung way quorum. Basic mo na. Ikaw, gikan maka sa konseho sa luway. Lima man kuno sila kabuo. Quorum tingali to, sir. Lima ka kapitan. Una nangutana ko nimo unsa may conversation sa balaod. Kay klaro man kaayo sa pamahayag ni Senator Loren Ligarda nga nairita siya pag-ayaw tungod kay siya may naghimo sa balaod. Siya may author ato sa NIPAS Act. Unya, nakita niya nga simple la kaayo ang iyang intention. Nga daghang ipaliko-liko ba? Nga protected area, muna daghang istorya. Unya, manghutana ta karon Tibbs. Mo bitong namuot po ko kagahapon kay ngadto sa diskusyon ni Senator Villar, si Governor Aumentado man day sa iyang panahon, isip kongresista, siya man day author o nipasa atong bill atong sa Chocolate Hills Protected Area. So, para nako, kaning tanan, ug ato ning subayon, dunay culpability, accountability ang mga local officials kay wa may mahitabo. Mutuo ta nga way mahitabo ng construction diha, wa sila kay balo. Muna akong pangutana, di na lang ta magtuyok-tuyok ug tudlo-tudlo ug kinsa pa. Kay klaro naman kaayo, muna atong gusto mahibawan kay gusto malikayan ang mga problema puhon, din atong sulbaron gikan sa uyukan. Ang kinauyukan nga problema ani sir is the building, the construction of the swimming pool. Kung imong tanawon, wala may lain kay katungod may raman to. There was a construction, but why was there a resolution accommodating such action? So mangutana ta, kinsa man ang mga membro sa Pambi, doon na bay quorum. Doon na bay quorum. Kay lima man to sila, no? Gani, bisan og ikaw, membro ka, mapada kag representante, o ibutang na to, wa ka katambong, wa ka padadig notice, di man na mahitabo. Ikaw, ang imong representante mo, pahibalo na nimo. Ang membro ani sir sa akong nahibaw ang kapitan nga naa ng protected area. So mga kapitan daghan man na kay pilak tulo ka lungsod man na di tingali mga kapitan anang maong mga Chocolate Hills o kinsay asa na. Dili ba day ta makakuha sa minutes ni ana? Na agad di ba ta makakuha sa attendance o kinsay mga kuan? So simple man nakakuha gani si Anthony Taberna murag na post man to niya sa Facebook. Nakakuha sa ilang resolution sir, no? Kanang katong gibasa atong DNR official. Na ato ilang resolution na nabasa nato na we have that, no? Katong yes, nakabasa to sa resolution, but we're trying to get the minutes. Attendance importante man na. So how can official business be conducted kung may klarong attendance, why quorum? Okay. So ang ato lang we just want to call a spade a spade. So moro na ato tips ba para maprotektahan ang mga problema nga umaabot niya o di ni mahikay, no? Kay gray area magunay niya naghimo ng kuan ba niya unsa mahimoon. Klaro man kay to sa istorya ni Senator Ligarda nga protected area, no ifs, no buts, gikan ka Nancy Binay. So hindi na makinhanglan siguro unsa pay mga balaod nun, pasa sa gunian. Gadugang-dugang na daghang kitag mga balaod o regulasyon. Pag-implementar mo lang sa basic intention sa balaod. So tiliklarohon po ng ilahang balaod kay nganong lahi man ang hunahuna sa Pambi, ilaha man gitugutan, no? Nasayop ba ang Pambi or doon na sila guidelines nga gibasihan sa ilahang pagtugot? Kay matod pa nila pwede man basta na may 25 meters from dakuan. Usupod na lang na ug mao man na gusto sa mga senador nga no build zone yun na di nganong ila pa man gitugutan ng naay pwede ka si Senator Loren Ligarda sa akong pagsabot, klaro man iyang intensyon goy author god. So who are we to question the author sa intention sa iyang bill? So di na magdaog sa interpretasyon. So doon nagisayop sa pag-interpretar. Naisayop sa pag-interpretar. Muna nga kinahanglan klarohon ang bulaod aron sayon interpretasyon ang interpretasyon.
Ipaklaro. Ako pong pangutana natin sa ba. Kay kaning manggong kontrobersiya ni ana. Doon na may protected area dahil nga bill nga gipasa dugay ra. So unsa may intention ni agi ba to doon na may public consultation ato kay karon murag sukwahe naman pud ang statements niya sa akong na dungog kagahapon nga more on economic unsay mga kuan daghang mga rason. Balance. Tunay balanse. So wa ba din hunahuna pag file ni adto nga nahimo naman ang balaod mo bitaw to gisulti ni Senator Villar. Gahungan na sila ni Senator Nancy Binay, gihungan siya nga siya may nag-file nga bill. Yung giklaro ni Villar nga dili man na ako, what I did was just endorse sa Senate. Pero dili mo matter og kinsa ang author, no? Giagi man na og approve sa kadaghanan. So it's now a product of many minds, no? So, yes, of course. But if you are the principal author, you have the intention. Nahibaw ka kung sa ikaw mismo mahibalo ka kung sa imong gibuhat para pwede nga mohimo lang kag usa ka butang baguman after so many in the future mayong ka wa din ako magkonsiderar ni. So mora na atong gusto ipaklaro tibis ba. Kay kaning kontrobersiya gasugod man ni sa simple proclamation unya ang pagsabot og gitinuod pa ni gibutang pa ni kasing-kasing sa atong mga namunuan ng gumabalaod taga-agi bugaton ang atong kalikupan. Okay. Kana kay gibaya-baya man na klaro man na kayo nga matagag importansya kay otherwise nganong upadam nganong di man ka motambong. Ug pambimiting ug membro ka. Nganong ipadama lang nimong grupo. Mo na gusto na to maklaro para at least klaro ba what ay dapigan, way bahig-bahig, makitang katag. Okay. Salamat kayo, Mr. Caller. Okay, thank you. Oras na to mga kaigsunan. Oras na to mga igsoon na 6 minutos sa manakalabayang alas 9. Doon na tayo lain nga caller sa line 3. Hello. Hello, good morning. Good morning, sir. Maadong buntag, Sir Tim. Oh. Sakto kay itong itawag before inay. Oh. Na ako'y idugang. Oh, dungagi. Kaya musamot ka insakto. Okay. Okay. Kanang nahitabo, ana. Maingon to kinsa to, si Rafi Tulfo ba to? Nagpabaya. Ang pambi o DNR, wa na magpabaya, Tim. Wa na magpabaya? Wa na magpabaya. Matiwasa ko, ha? Kini kuman responsibility ni tanan sa mga local government. Wa sila kibaw kung sa nahitabo sa Sagbayan o sa Carmen. Kina imposiblihin na kayo. Kaya kita gani mismo ordinaryong tao makibaw na ganito, ngano man to hintubo man to dito. Di ba? Unya, moingon sila wa sila kibaw ang pambi ana DNR. Kanang pambi o DNR kinsa pay uban dihang na-involve na GCash, Sir Tim. GCash? Oo. Grabing cash. Mao ba? Walang tay ebidensya na pero mao man gina. Dili madanang grabing cash, grabing gaba po na migo. Grabing gaba po na. Unsa kuan kining ugnaan ang butang nga mahimo ng itom ug puti. Mao na basta naa gani na nganong galikay-likay man sila kinsay manubag og klaro taga DNR kapoy na DNR kana bitaw nahitabo bitaw nang upat ka kasya giputol mura mag gabuwa may lambag panagang di ba mo na bisan pag unsao investigar diha di maglisod sila anak kay nagoy na involved nga GCash di ba GCash grabbing cash. Grabing cash. Ang loyal lang ana daghang mga prisong kuan. Kapitan. Ato simple raman kayo sir. Kanang mga pinubring pagsabot nato ba. Kanang lihok sa pambi og DNR. Panakot ra na siya para sa building permit. Tinuod ang imo. Dili jud na siya mo final word, final document for you to be allowed nga mo trabaho ka anang mag-construct ka. So dunay construction na hitabo. Nganong gitagaan og building permit. Nga wa may ECC. Bisan pag naay pambi clearance, niingon man pud si pambi nga kinahanglan kay ECC. Nganong gitagaan mag-building permit. So, wa ba masayod ang LGU Sagbayan nga requirement na before issuance of building permit? Tinuod na. So, kanang DNR pwede gumahunaw, wa man may mo hatag o bisan pag naay go signal, wa na magpasabot nga go na mo. You still go to the authority, panglukat sa mo dito kay di man dili man may building official. Dapat mo na buhaton sa DNR, mangusog sila. Mangusog sila. Nangusog man lang sila og balibad. Nangusog sa balibad. Tungod kay gibunalan o kwarta. Ayaw lagi.
Walang tay klarong ebidensya na, pero ay sus kapuya nagainang diha sa gobyerno ay. Mura tagi lalo kanunay nila. Gaba na sila diha. The more that we have to love the government kay angay siya ilab na to migo kay inani masakiton magha ni atong gobyerno. The more nga atong ilab, di ang mayo god ana god. O kinsay na involved na kinahanglan prisohon. Di ba? Unya revamp ng DNR. Tingali sa mga dili the change of men, no? Tingali the change in men or the change sa ilang policy bakahag unsay maayo diha nga mabag-o. Gwapo naman ang policy nila. Gwapo na. Gwapo naman pero ang nakasakit ana kay dili na sundon tungod kay gibunalan og kwarta. Purbida, no? Sakto tong ingon ni Senador Nancy Binay. Why ko kahadlok ng DNR kay mo manggupoy na silutan pa? Wa pa mo na pair out. Masampulan tingali na sila basin og magnigkaw na sila, manginto na kundunan na masampulan. Kana mo na klaro diha. Ang akong kadlukan ini kay daghang mga kapitan na involved na puro kapitan na mga priso inay. Pulos kapitan. Ang sakto kayo kay Captain Speak manggupoy giisgot. Mo na Kapitan Speak. Kapitan Speak. Salamat Mr. Caller. Sige, salamat po sir. DYRD Gisaligan. Sa line 5 below may buntag. Hello, good morning. Sir, may buntag. Sir Bong, Sir Debs. Mayong buntag. Good morning. Gamutan August monitor nimo kanang kagawad. Ako siyal. Yes. Gamira sound ay. Okay. Kanang nindot kaya ng background nimo konsehal. Chocolate Hills. Kanunay mo nimo atong background, no? Nindot kaya ng background. Kana imong background nimo kagawad konsehal. Virgin kayo. Virgin, ha? Virgin kayo na nga nature gyud. Never been touched, but totally damaged na karon, ha? Pero we don't know 5 or 10 years from now kanang picture nimo og litratuhan nato basig mga atop na makita na. Purbida, no? Kay mga wa na ning Chocolate Hills. Mga atop na ba? Atop na makita na to. So, kini tanan konsehal. Balik-balik naman ni tanan. Ang akong i-request nako sa tag-iya sa Captain Speak para masulbad na para mawa na ning isyuha, I think nga siya mo voluntary nga iya na lang ng gubon. Iyahang structure diha. Doon na ba ron mahuman na ning isyu ba? Kay giingnan baya siya sa Pambe, moadto sa kas mga mulukat kag mga permit sa mga local authorities, apil ang paglukat og ECC. Kana konsehal sakto ECC mo failure niya. Nitubag man siya nalipat mi tungod sa pandemic, di ba? Malipat ka or wa ka malipat, the fact is wa ka mokuha og ECC, di ba? Unya wa pa man kay ECC, di sa ka mo construct og structure. Mao gud unta puna. Kay wa may proper kaayo nga authority nga mo proceed ka sa imong project. Giingnan gud sa Pambe nga lukat og ECC, nya wa siya molukat. Violation. Sa nanuos Pambe. Violation na sa tag-iya. So, ang buhaton niya, siya mo self-destruct ng iyahang structure. Kasi tag-iyaan na, konsehal? Kapitag barko? Mura. Daghaman na siya kwarta, kay tungod sa iyahang trabaho, sa iyahang paningkamot, seaman ko na, dollar earner, dili man na kayo siya mabidya ng iyang kwarta. So, para mahilom na, and to show, and to prove ang iyang sincerity ba, nga protection yun sa Chocolate Hills, iya na yun ang gubon. Dili na siya maghuwat og orderan sa korte, orderan sa DNR, orderan sa Pambe, nga mo iyang gubon. Di na siya magpaugat, ha? Di na siya magpaugat. Sakto. Mo guna nga kanang tag-iya na calling, I appeal to the owner of Captain Speak to demolish your structure voluntarily. Para mahuman ang isyo. Unya kanang Pambe, sakto to si Atty. Biliran, abolish Pambe.
Abolish pambi. Abolish pambi na lang kay mo man naghatag problema na to. DNR na god ngono na po may pambi nga na may taga DNR unta sila. Kana sakto na. Lingkod dihag maayo bo nagdi, no? Oh, kay mga kapitan una, mahunghungan man ang kapitan. Mura magi-politicize guna nga mura gitaga-ag role na silang mga kapitan kita. Oh, sakto nya. Og pambi ana answerable si gobernador, kay member man siya. Member, si congressman, apil po. Oh, congressman. Okay, pwede sila ma-ombudsman. Duha na ka congressman kay it is comprising two districts, no? Sagbayan is second, kanang Carmen is third. Oh. Ya mga sila mo-ombudsman sila. Masuspended na po na sila. So wad-on na lang ng pambe para nimo. Wad-on ang pambe, abolish pambe, unya self-destruction na lang nastagiya sa Captain's Peak para mahilom and to prove nga nindot ang iyang intention gyud para ma-settle na ba. Salamat kaayo, Konsyal Wong. Salamat Mr. Collar, may bundag kanimo. Okay. Oras na to mga kaigsoon, 14 minutos sa mga nakalabay alas 9 atong last caller, abolish the pambi. Oh, kanang pambi mangud mga kaigsunan kay gi-create mo na pinagig balaod god mura magug ang agama na kay amo lagi. Pwede ra man tilig direct ra gunas DNR na lang tingali kay sakto man tong observation ni Senator Villar, no? Kinsa man sila mga kapitan ra man sila wa man jamo sila know-how kabahig environment. Nganong sila may gisaligan bahin aning ato ang mga protected areas. Mo na ang mga komento ni Senador Villar. Oras na to, 15 minutos, sumada kalabay ang alas 9, doon na tayo caller. Hello, Mayang Buntag. Hello. Yes, Hello. Mayang Buntag. Hello, Tabes. Yan ang... Yes, sir. Gamay niya nga kung katampo. Mangutan ako. O, tanong sa aba na makukod ng inganlag. Area Protected Bill. Wag ko masayo doon na. Mangutana-tana. Tukod ang Chocolate Hills diha sa Carmen na musaka ta dahato sa kanan. Kaya magsige ka deslo o protected area. Yan, apel na ng ang structure diha. Wata mahibaw ka nung sana magsugod. Murag 1997 man dito itong nadunggan, sir, no? Kanang pagkamugnaan ng protected area man law. Ang protected area balaod, ano sa man, 1997. Atong gi-verify na, kaya muna itong nakuha nga information, but we will check with the Kuanderes, ato ang archives, no? Ang Chocolate Hills. 1992. 1992 de sir, 1992. Toko na daan. Wa pa ang balaod. So, we are putting the cart ahead of the horse. Muna giingon sa aging caller, duha ka caller na nagtuyok-tuyok lang ta, nagbalik-balik lang ta inisiwa niya, way kahumanan niya, mawanan na po nila na po sa DOIRD. Ang ako diha, kadtong ang structure before nga nagtukod ng protected area bill, kasagdan na lang to. Unya ka ng akong advice po, sinta ako ng pagaling opinion na di ko man asoban. Kaya nainayak naman ang gasto ng tagiya sa captain's kit. Pasagdan na lang na siya. O, dito na rong panahon na, wala na ipakuron nga mga tourist sa mga Chocolate Hills. Unang sagdan na lang na pinaltihan itong mga tao nga angay pinaltihan kaya kuuntahan po gasto ng tuwan diha. O yan na mo na po na hinoon nga tourist around the world kaya mura na tourist spot nga na ukay ang tibok kalibutan. Doon na mga bright kayo na yung bright kayo na yung kinabrightan pero kinabrightan. Okay. Sige sir, salamat kayo. Salamat sir, salamat. Okay. Ang imuha, ipadayon na lang na dili na lang gubon. Thank you so much. May buntag kanimo. 18 minutos sa mga nakalabay ng alas 9. Mga kaigsunan, ang utana magutong last caller o gaganos ana sa itong naibawan din 1992, no? NIPAS Law, National Integrated Protected Area System. Dili kay kanipaan nga nipa kay apil man ang kanipaan sa protected area mga kaigsunan, but
Ang meaning anang NIPAS law is National Integrated Protected Area System. 1992 mga kaigsunan. Okay. Atong dawato ng lain nga caller karong buntag line. Okay, nasi Mayor Joseph Ranyola sa Lukson sa Hagna joining us today. Hello, good morning Mayor. May buntag Konsehal Tips, may buntag sa tanang mga tagapagnaw ning inyong programa. Yes, Mayor, may buntag kanimo. Ang ako lang tapos Konsehal ba, ining atong pagsulbad ni ining problema karon sa Carmen, uban pa ang mga takturan, mahitungod na bin, mahitungod sa Pambi, no? Sa akong tanaw ba yan, murag looy ang kapitan, pero mas looy ang mga mayor, ang mga ignorante ini mga putanga. Ako na lang yung buhaton ang word nga ignorante because di ba na maoy eksakto nga ma-excuse po ng mga mayors na hindi mahatagan o responsibilidad when in fact klaro magyud po nga sa Pambi kami mga mayores apil ni ana niya og mayroon ang mga mayor nga adto mga kapitan adto sa DNR so may solusyon o mo evade sa responsibility. Nagtuo ko nga mga ang kapitan anong lugar pero sa namangod sa amo po sa Hagna og Duero doon na may adihawat to hay Libungan River Watershed Forest Reserve under sa sentro sa DNR. Mao po di amo mga protected areas rin sa Hagna. Kaya ang akong ang nahitabo na rin ang Pambi magpunting dili tagaan wa mataga og interest or panahon sa yun. So, may obligasyon na yun. No? Ang ako nga nisulti ko for parte gyapon sa information and education aron ta makasabot kita kay ultimately ang Mayor Joseph klaro gyud nga kuha ang ilang ang political will o nga siguro it's about time nga ihusgan sa pero tawagon tanan stakeholders sa atin unya i-review ang policy unya ipahibaw gyud ang bawat responsibility sa mga tao kaya kung nga dili ta mo likay ani kay ug ato ni likayan wa ni kasulbaran sosial. Way kasulbaran no Mayor no kaning problema Mayor, kanigong problema tungod man sa mga structure, no? Kung wapay structure, way problema ni, no? Kung kalihukan lang na sa tao nga gasuroy-suroy na diha, tingali, way problema. Pero doon na structure. Mao yun ay nakaingon ka ng structure. Kung mag-ingon... Mabitaw nga atong itanaw ang unsay role, unsay responsibility ng Pambi. O diyan, kung karoon na housing. Ibaw pa po na kay ibaw ka ang taong yun nimo. Tinuod man nga ang mga opisina sa mayor, wag kilabot na ng housing approval or building permit. Pero kung matino ka ng mayor, di mo pinatanaw kaya ultimately at the end of the day, ikaw nga po may magupo. Mga sa among munisipyo, dili tungod kay wakoy dili ko mo pero mag-building permit, I made sure nga ang ako mga building officials, ato ginagipamonitor, ato nang gipang-disiplina. Unya, mo report sila kinsa nag-apply, aron na ibaw po ka. At the same time, imo po napasundan because di man ka mahimo ganun. Mo, servisyo magpakabuta bungo lang na ikada ng mga punta na, dili, mahimo na. Sa locational clearance, Mayor, no? Ang mga mayor, anak, kay mura magdunay signatory, anak, no? Sa usa na sa mga panakot sa building permit, locational clearance. MPDC or mayor na murag duho naman po tingali ang mayor niya. Anang dapita mahibaw na ka nga dunay nag-apply og building permit. Precisely. Kasi kung magaling ka ng mga iingon nila nga wa kay appeal sa city
utang because it is within your jurisdiction. Mao ba na, you cannot escape from the responsibility just because magkailabot. The local government code is very clear. Imo tanang responsibility sa imong nahisakupan na lungsod. So dapat manghilabot yun. Na ang mga tao, imo ba lang mga responsibility, mga official, imo ba lang responsibility. So, without saying na tanawa unsay responsibilidad nila, tanawa unsay ilang mga trabaho, aron nga makasagang ka always. O wa kay kunana, klase nga pananaw, o klase nga political will, wa yung ka maikot-ikutan ka sa mga tao ni mo na hinungdan nga, namatakas kangkungan. So dapat ang mayor manghilabot gyud tanang kalihukan sa iyang lungsod. Yes, I believe so. Unya tung mag-isgot ta og construction of anything, samot nga manghilabot ani ana mayor. Samot ka nga manghilabot ka because at the end of the day, nakasabot man ka o nakasabot ka sa pambi, nakasabot ka building ordinance, ikaw may mura og metro sa una pa, ikaw may musok na ana, tinuog sa man maayo ba ni, etc. So, kung di ka sigurado, makonsulta ka, dili kay moingon na lang niya ka nga, uy, matay na lusutan ko, diwa magkuilabot. Kung sa klase ang pagkamayor. Di mahimo na. Di mahimo. I just believe, Tips, nga, at this point, doon ay musulti po na mayor, dili mahadlok mo ako sa responsibilidad. Nga mudagan man tas responsibility. Diba? Tinood. Wala kong ingon. And kung mayor yung ka nga klaro, mag-aral ka. Muna klaro. Ang usagali nga mahimo di unta ko musulti kay usahay diretso ra kayo ko pero I feel at this time one should speak from our rank nga we have to learn to understand our responsibility so that at the end of the day we have to be responsible, di ba? Og dili maayo ang nabuhat. You have to be the solution. Dili kay mo skip ka sa realidad. My mayors will not like me at this point in time. But I couldn't care less. I want this thing to be settled accordingly. Doon ay batas, dali ra kayo ang batas sundon. Ang lisod, dili pagsunod sa batas. Muna dili maayo. So dapat ang mga mayor yun, no, magpakabana bahin ni kaya ang mga local officials mayor, no, they are agents of the national government. Yes. O kung sa mga national law, no. Ato po ang kuno sa mga mayor, if you cannot perform your duty, resign. Ino na. Tinood, no. Kung nagpamulitika kay luoy na kayo ning atong lungsod, luoy ang atong probinsya, luoy ang atong nasod. Tinood, diba? No? Gaon sa mga kadiha o wa kay silbi. Correct. Mayor, no? Salamat kayo, Mayor. Ano imong mga maisugon nga mga mensahe karong nga buntagan, no? Challenging the mga co-mayors nimo dinhi sa lalawigan, Bohol and the rest of the Philippines, no? Nga dapat ato ang gampanan ng ating role in the society, no? Mayor Joseph. Salamat. Salamat, Mayor Joseph Ranyula sa ato. DYRD Gisaligan. Basin og daghang mga mayor na kadungog adto, ha? Kinahanglan na why excuse. Wako kahibaw mo di masilbi nang wako kahibaw. Dapat mahibaw ang mga mayor, ha? Oh, kayo wako kahibaw na sayon ra mo i-excuse mga kaigsunan. Dapat no bisag di na moagi sa tong kamot manghilabot gyud ta kay at the end of the day ang mga tawo man na mahibaw nga wala moagi sa imong kamot. Ang mga tawo pagkangan nga nahitabo na sa imong lungsod, mayor may rumbohon ug ngano kaunsa magmayor na. Dapat manghilabot mo mga mayor. Okay, caller. Line 5. Vice Mayor po mo tawagan na. Hello, mayong buntag. Hello, may buntag bong. Sir, good morning. Konsehal bong. Oh, may buntag. Matang konsehal bong. Na aghat wag tawag kay ahong kasing-kasing na hagbong paraan ng mga local officials. Bidang luoyan. O sa mga kapitan. Kapitan, no? Kay kibaw ka kagawad bong. Kini yung bag-o mantang nahuman sa Semana Santa. Kinadaghanan yung manundog sa mga Hudiyo anong atong katilingban. Daghang mo sundog. Oo, daghang mo sundog sa mga Hudiyo ba. For example, ang mga atong mga senador
sa tanang mga senador nga naa diha, aning isyuha, si Senator Robin Padilla ang very sensible sa iyang mga pronouncements. Ano sa may iyang gihimo? Ingon si Senator Padilla, pabayaan natin ang mga lokal na officials kasi sila ang may alam sa lugar. Very sensible. Kaya nga no, og imong basihon jud og kanasing-kasing, basahon nato ang NEPAS Law of 2018 Konsyalbong. Klaro kasi nag-adyo sa balaod. Unsa hasta niya nga itong mga senador, murag kahibaw, kay nalipong talin sila sa kadaghan sa papel ba? Maila bitaw nimo nga gayaw-yaw ro sila paspas o sila. O gayaw-yaw pero way punto. Paminawa ra ko na si Binay, si Villar, even Loren Lagarda. No. Tinuod. Klaro kay na sa balaod nga nothing in this act is meant to diminish local autonomy. Giklaro na sa balaod. Okay. Wa jamo nay provision nga gilatid aron isuppress iduok ang local autonomy. Kay ang mga kapitanes, mga mayores, mga gobernadores mas nakahibaw kung unsa ang real nga sitwasyon sa ilang mga lugar. Mao na ang intent sa balaod, nagiklaro sa balaod kay intent ra. Gisuwat yun na. Napa sa construction pa sa balaod sa NEPAS Law, NEPAS Law of 2018. Ganos 2018 na sir, 1992. Ganos agin na sir, Prof. Ang original nga NEPAS Law 1992. Motong Republic Act 7586. Okay. Sa panahon ni Presidente Ramos. Karon sa panahon ni Presidente Ramos, ang NEPAS Law murag generalize ba? Okay. Mao to nga pagka-presidente ni Gloria Arroyo, naghimo siya proclamation 333 specifically for the Chocolate Hills Geological Monument. Mao to na buffer zone nga 20 meters. Okay. Pagka 2017 ang Kongreso o ang Senado nagpasar na pod og balaod nga napirmahan atong July 2018 amended and expanded NEPAS Law nga mao ang Republic Act 11038 nga gipirmahan ni Presidente Digong. Giklaro dinhi nga ang construction sa balaod himuon nga should be liberally construed in favor of conservation and preservation. Liberally construed lang na kagawad bong. Duwa mo ingon ang balaod niya, all the provisions of this law should be strictly construed in favor of conservation and preservation. Nga naman, ito kikiklaro sa balaod, taking into consideration the existence of private rights, the existence of tenured migrants, the objective of sustainable agriculture, the objective of inclusive tourism benefits sa locality, and the existence of various interests that are existing before the enactment of the law. Mauna nga gibutang dito sa balaod nga all the provisions should be liberally construed only in favor of conservation and preservation tungod adto mga rasona. Nga naay mga rason nga mas bugat kay all the tourism benefits should be shared by all stakeholders from the local to the national level. Moto giingon ni gobernador nga balanse ang ato ang gitlan. Balansihon man jud ni kagawad bong. Social issue, economic issue at the same time ang environmental issues. Unsa matinga kung mano man ni nga manunundog mas mga Hudiyo na itong mga politiko. Salida gud sir, mo salida gud. Mo lagi salida lagi. Mga kita lagi kay kita may butante, kita yung magnaong adsuhon to analyze. Arita sa actual nga scenario, no? So may tanong mo anang nahitabo karon na naisayop ana or wa? O kinsa ang Ako sa untan-aw kagawad bong. Wa jamoy sa job. Wa sa job. Wa sa job. Meaning okay na. Wa jamoy bisag usa ka tawo nga sa job. Nasa job. Ang kahigayunan ra ang nasa job.
Kahigayunan lang. Mao na nga ang kahigayunan may nasa job, maghimo taglaing kahigayunan. Maghimo. Dili na to palabian og dukduk ning ato mga opisyales kay nagtrabaho man pud na sila. O basahon ni mga balaod, ang PAMBI very powerful na. Unya-una moingon nga ang PAMBI kon ang mga kapitan mo imutambong wa na power. Wa. As long as dunay quorum. As long as naay quorum, una kasagaran, in reality, ang atong mga tinamod nga mga opisyal sa gobyerno, di na mo anha og na meeting anang mga PAMBI. Dili mo na, tinuod. Oh, bisan pagipahibaw sila. Dili mo na kahit sa Manila, to dito. Ding corona og birhen usa nang mga corona og reina. O kay mo lang unahon ang unsay popular para nila. Ang nahitabo gipahibaw na kuno sila tanan. Ug tungod kay gipahibaw man sila sa meeting, unya wala sila mutambong unya ni-receive sila sa notice. It is understood na ay constructive quorum kagawad bong, di ba? Meaning to say, og unsa inyong na-approve, approve po ko ana? Approve po mo ana. Obligadong mo approve kay ang inyong katungod sa pagbuto inyo nang surrender. Correct, sa mga tao nga nagkugi og tambong. So aning prohon na, di ko moingon nga ang resolution sa PAMBI sayop, correct. Ang resolution sa PAMBI. Ngano nga nag-issue ang LGU og building permit, correct na kay ngano? Ang atong basahon ng balaod, ang ECC god 90% of the provision sa ECC magkontrolar sa operational aspects sa ka proyekto. Dili sa pre-construction sa construction stage. Only 10% ana ang component sa ECC. Mo bitaw nga kung mo apply ka kagabong og ECC, na kay project, na kay kwarta, most likely mo issue og resolution ang DNR to proceed with the construction. Kana maguni economic benefits ngano man. For example, ang ECC ang iya anang gestation period dili mawa sa 2 ka tuig. Gikan sa pag-apply nimo. Usa pa ma-issue ang ECC. Kung nanghuwam kag kwarta sa bangko, magbayad na kag interest or commitment fee, di nimo ma-implementar imong project, perti kang luya. Ang mga proponents mo atras. Atras sa mga proponents, jamoy proyekto mahimo. Why ma-employo anang dapita? Thereby defeating the expanded NIPAS Act of 2018. Okay. Nga naghimo og pagkugi alang sa mga tao nga naa ng dapita. So ang resolve na to ani sir, usa man ay human na tanan. Go ahead, moving forward, padayon ng Captain Speak unya hunungon investigation tanan. Okay na. Daog na game over. Atong hunungon na unya atong ipadayon ang Captain Speak, ato na lang dismantulon to mga structures nga klaro gyud nga naka-violate sa reglamento sama ng 20% sa height. Okay. Yana. Aron nga dili majabo. Andi majabo. Atong tourism. Dengan salamat. Salamat Mr. Caller. May buntag kanimo. DYRD Gisaligan. Okay, nindot po itong iyang panahon mga kaigsunan. We have our last caller before tamo break kadyot mga kaigsunan. Tong dawato ni 37 minutos suma nakalabay ang alas 9. Hello, may buntag. Hello. Hello, good morning. Hello. Okay. Okay, last caller na to mga kaigsunan before we break for commercial. Hello, may buntag. Line 5. Okay. Good morning. Asa mo napita na to? Hello, may buntag. Okay, standby kayo mga kaigsunan. Nindot kayo ang itong giisgutan karon, no? Pagka naghantag may bawaan po na itong diskusyon sa kahanginan. May bawaan na to ang mga hunahuna sa mga senador, sa itong sa itong mga lideres o ingon man sa itong mga callers po mga kaigsunan. Sa inyong mga panahon karong buntag, daghan mo diri i-post ato ning basahon karon doon. Balik na to ha, human ning pipila ka pahinomdom. Standby. Good morning, good morning. DJX
DTX 500. Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar, 70 na lang. DTX 500, mapali sa mga butika. Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Joey Care o sa inyong suking butika. Tinta katuig nang nakalabay, hangtod karon ako nakaangay. Salami ang sorpresa, matagtambong tas lamesa. Joey's Bake Shop, real goodness in every bite. Homegrown, Boholano Bake Shop, kompleto sa cakes, breads and delicacies. Joey's Bake Shop, Joey's Bake Shop, real goodness in every bite. Homegrown, Boholano Bake Shop, paborito ka sa akong pamilya, bisan kanus apa. Joey's Bake Shop. Plaza Marcella celebrate its 27th anniversary with Rewards Card Raffle Promo. From March 25 to April 19, 2024, 10 lucky customers will win gift certificates worth 3,000 pesos each, while another 15 winners will get grocery packs worth 5,000 pesos each for every single purchase worth 2,000 pesos at a supermarket and Fixed Right Hardware, or 500 pesos worth of purchase at a school and office depot and Medicine Plus Pharmacy, or worth 5,000 pesos at a wholesale section excluding Sacra Price. You get a rewards card. To join, just complete the 8 stamps on the card, fill up the blank, and drop it in the drop boxes, and be among the lucky winners in the raffle draw on April 19, 2024. So shop now at Plaza Marcella, get a card, and win rewards in the Plaza Marcella 27th Anniversary Rewards Card Raffle Promo. See posters and print ads for details. For DTI Fair Trade Permit Number R7-BOH 031 Series of 2024. Are you looking for a perfect place to dine and celebrate special occasions? There's only one place to go. Shang Palace Seafood Restaurant. We offer 2-in-1 great food selections, Chinese cuisine, and live seafood specialties, live crabs, prawns, and lapu-lapu, cooked and served in sumptuous meals. Discover our unique taste and experience our cozy, elegant ambiance at Shang Palace Seafood Restaurant, Commercial Center, CPG North Avenue, Taluto District, Tagbilaran City. So dine now and enjoy our terrific food and great accommodation. At Shang Palace, we only serve the best that you deserve. Accepts reservations for VIP and function rooms suitable for wedding receptions, birthday parties, graduation, seminars, and other occasions. For inquiries, call 0917-658-8654 or visit us at our Facebook page, Shang Palace Seafood Restaurant. Purified drinking water for me and you, make you stay fit and healthy when it is Fernando. Fernando, drink Fernando, purified and fresh wherever you go. Fernando, use Fernando, the best drinking water for me and you. Fernando, purified drinking water, life together. Aray! Manny Pacquiao ni. Sa kada adlaw nga away, bisan gamay nga aray, kung ibaliwala, bas hindi na ka makapadayon. Alaksan FR dayon. Diretso kung asa gikan ang sakit sa lawas. Sa gamay o dakong aray, Alaksan FR dayon. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. Team Dantes Forceline Plus. Chewables! Mami, ang mga kid vitamins na parang candy lang. Sa nutrients, maaaring kulang. When choosing the right vitamins for your child, dapat yung may right ingredients at the right levels for strong immunity. Nais ko para sa anak ko, proteksyon ng silin. Para walang pangambang magkasakit siya. Habang nararanasan ang lamig ng ulan at patak ng pawis tuwing naghahabulan. Nais
Nais kong maranasan niya ang saya ng pagiging bata sa tulong ng Celine with proper diet and exercise. Dahil ang kalusugan ng anak ko sa malakas na immunity nagsisimula. Celine, 50 taong haligi ng proteksyon. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of Celine. If symptoms persist, consult your doctor. Celine Plus, 50 taong haligi ng proteksyon. Plaza Marcella celebrate its 27th anniversary with Rewards Card Raffle Promo. From March 25 to April 19, 2024, 10 lucky customers will win gift certificates worth 3,000 pesos each, while another 15 winners will get grocery packs worth 5,000 pesos each for every single purchase worth 2,000 pesos at a supermarket and Fixed Right Hardware, or 500 pesos worth of purchase at a school and office depot and Medicine Plus Pharmacy, or worth 5,000 pesos at a wholesale section excluding Sacra Price. You get a rewards card. To join, just complete the 8 stamps on the card, fill up the blank, and drop it in the drop boxes, and be among the lucky winners in the raffle draw on April 19, 2024. So shop now at Plaza Marcella, get a card, and win rewards in the Plaza Marcella 27th Anniversary Rewards Card Raffle Promo. See posters and print ads for details. For DTI Fair Trade Permit Number R7-BOH 031 Series of 2024. IATF, inyong alagad ta forever. Balik na sa itong tulumanon ninyong alagad mga kaigsunan ng adlaw nga Wibes. Oy, pulbidang ninduta itong giisgutan kabahin sa Captain Speak mga kaigsunan. Apan wa pa gyud maklaro kung asa joy direksyon ani. Maklaro na ang Senado nga ang ilang direksyon murag more on amendment ba kaha. Ang DNR mga kaagil lampaso mga higala ang DNR. Pero ang maong swimming pool unsa kay dangatan na gubon ka na o ipabilin, ipadayon baka na ato ng huwaton mga kaigsunan. In the meantime, karong buntaga mga kaigsunan doon natin bisita sa itong studio. Ang ato ang mga mga hold up pero mga kaigsunan. Mga hold up nis mga magbubuhis. Ang ato ang mga tax collector mga kaigsunan ng BIR. Doon na mo campaign na I understand, sir, no? Karong buntaga. So uban nato karon na mga kaigsunan niya ka sa itong studio, sir, diha sa Pikas, okay. Si Group Supervisor Rainier Joseph Viacrucis along with Revenue Officer Philip Ray Salazar. Sir, good morning. Philip Salazar. Philip, Group Supervisor? Si Sir Joseph. Si Sir Joseph Rainer. Yes, sir. Viacrucis. Okay, Viacrucis, sir. Viacrucis. Manang si Mana Santa, sir, pero Viacrucis lang gyapon ko. Si Mana Santa? Yes, sir. Puro bidang pagkaluuyan ng kinabuhian ng kada adlaw Viacrucis, no? Okay, yes, I understand. Naata karon sa kampanya nato sa BIR. Kabahin aning tax remittance o kaning digitalization. Yes, Joseph, could you tell us about this? Naami karon diri, sir, para iawhag ang ato ang mga pagbubuhis, taxpayers nga sayo-sayo taon-tang mo file og mo pay sa ato ang mga tax returns. Ang income tax returns nato ang deadline kay April 15, 2024. That's a Monday. As early as now, mas maayo if ilahang ma-file ang ilahang mga return to avoid penalties, and then para di pud ma-plug up ang ato ang system or di sila ma-appeal sa kanang ka-plug up sa system nato igaabot sa deadline kay kibaw man ta, sir, na deadliner man jud ta mga Pilipino. Mas maayo nga earlier nato i-file ang ato ang mga returns nya. Naapod tay mga tax centers na located sa natay tulo ka tax assistance center na gibutang sa nagkadaiyang lugar sa Tagbilaran, sir, para motabang nga moinganyo o mo tubag sa mga pangutana sa ato ang magbubuhis. So ang una na-locate sa ICM, nasa ground floor near the activity center. Ang ikaduha is nasa Altasita, nasa entrance dool sa Miniso. Ang ikatulo is nasa ground floor sa Old Holy Spirit na na-locate sa J. Borja Remolador Corner Street. So among giawhag ang mga magbubuhis nga mo file sila not dili lang inig April 15 but as early as today. Okay, so tulo ka areas na sila mo file ang tax return, no? ICM ground floor, Altasita ground floor yapon, no? Dapat sa mini zoo o taas ba ni or sa ground floor. Ground floor, no?
og diha sa Old Holy Spirit ground floor. Mao na inyong bagong BIR office karon. Yes sir. Okay. Oo, amo pong i-inform ang tanan tao nga wa na ta dinha sa Galiares. Wala ta likod sa hospital. Wala na ta likod sa hospital. Nabalhin ta sa corner Borja and Remulador Streets, Old Holy Spirit, second floor and third floor. Pero gihatagan ta og table sa ground floor para di na sila mosaka para sa mga filing amo na ang tax assistance center located. Okay. Ang mahatag nga serbisyo sa inyong main office diha sa Holy Spirit ground floor ug sa Altasita o SM parehara. Ang kaning sa Altasita o sa ICM sir is receiving ni og mga returns nga walay gibayad o katong ning bayad online. Ang katong naa sa full service jud nato apil ang mga registration ug uban pa naa sa atong district office. Ang kaning mga assistance center is pwede silang moadto para mga examiners man mga revenue officers o na dito mga CPAs. Pwede sila mangutana, mangayo sila assistance sa ang ilahang buhaton o mag-receive pod og mga returns as well. Okay. Kay kaning tax return more on pagdawat man lang ni no? Yes sir. Ang mga bayad sir adto na sa mga authorized agent banks nga lain-lain nga mga bangko nga authorized mo receive og mga tax payments. Pwede pod sila mag-file dito sa mga revenue collection centers or collection agents nga assigned taga BIR ni sir sa mga munisipyo nga walay mga bangko. Pwede po lang munisipyo ato ta mo file sa atong tax return? Natay mga BIR nga collection agents dito sa taga BIR dyan na sila. Na-assign sila sa but mga they are not every day diya sa kuan no? Yes sir. Okay, napod sila duty or moanhi sila sa ato ang main or district office. Pila ra na sila kaadlaw sa mga munisipyo? One once a week lang? Dili sir, nana sila siguro yung mga 3 to 4 days ato sila. Depende po na sir kay naay mga collection agents multiple nga munisipyo ang ilang so mabalin-balhin sila sa lain-lain. Tingali magpangutana lang sila diha sa munisipyo no. Yes. Available ba ang information bahin na? Klaro ba ang schedule sa mga BIR agents ato nga naa diha sa munisipyo? Yes sir, as this collection agents is assigned to their offices, kibaw ang mga mayor sa mga munisipyo. And then naapod sila schedule kung kano sa sila na dito sir. Dapat na kinahanglan klaro gyud nga nami anang adlaw kay basig og mapalaw ng mga tawo na to ba. Sinuod sir. Mangambog didto nya wa di ay kay meeting di ay sa head office. So. Yes sir. Mao man na yung mga bikilan na god Yes sir. So okay, at least gawas kintahi anang mga munisipyo do na moy tulo ka mga tax assistance center no. Yes sir. Okay, what else nga atong angan tong ipahibaw sa atong mga katawhan? Magpahibaw po dai Mr. na naatay running program karon nga padulong ang BIR towards digitalization. Ani nata sa computer, internet, and naatay mga lain-laing mga services online. Apil na ang online registration and update system og pag-verify sa mga TIN kung naa ba o wala o kung naa unsa ang detalye dito sa ato ang website. Mao ni ang www.bir.gov.ph naa dito ang mga advisories, mga announcements ug mga regulations as well as tax code na pwedeng tan-awon sa ato ang mga tao no sa mga tuang magbubuhis kung unsa pod ang ilahang gustong mahibaw-an bahin sa buhis ug sa BIR. Okay, ang atong sunod nga pangutana bahin ana inyo ba nang gisaligan nga maong program ninyo karon to educate, to inform our kanang mga taxpayers? Gisaligan ba na pila ka percent nga gasaligta nga mauni kay dili baya tanan gagamit ana, dili tanan tiki, dili tanan mga taxpayers ana unya karon kun mao na gisaligan nato nga mode of communicating to our taxpayers. Piligro na naagi hapoy buslot ana og maoron. Ang ato lang sir is ang mga serbisyo nga ipaagi dinhi sa ato ang digitalization is gearing towards dito para dili na mag-uros-uros og magtapok ang mga tao dito sa atong district offices for those nga mga kamao o kanang teki sa imong sulti sir. Okay. Maupod nga ang isa sa amo ang mga programa is tax awareness program namo nga moduol mi sa ato ang mga taxpayers, apil na ang mga tax assistance center, pagduol namo dinhi sa ato ang radio station para isibya sa mga tao at least kung unsa ang mga panghitabo asa ang mga mga assistance centers og information sir. So kanang gingog digitalization unsaon man ning pag-cascade dito sa mga munisipyo nga ang mga tao mo avail mo go for digitalization. Ang ato ang mga 8 BIR employee nga nadiha mo assist ba ni?
Yes sir, naapod sila as I said sir, na ay mga mga collection agents, BIR personnel nga assign sa munisipyo as well as kung ganahan pod sila mutanaw sa ato ang online diretso naa sa ato ang website again www.bir.gov.ph naa dito sir and nakalista og informative pod ang ato ang website. So pwede ra na og do na kay cellphone nga naay internet, pwede ra diretso ra kag mo search lang ka anang yes, sir. bir.gov.ph. Yes sir. Naa na tarang information diha. Naa sir. Apil na ang mga announcement unsa ang mga panghitabo unsa ang mga bag-o nga balaod o regulasyon. And then apil po sa dana sir ipasibya po day namo for as long as padulong ang ato ang deadline duha ka Sabado sir amo ang gihatagan og bank bulletin gilagi sa National Office ang mga bangko nga modawat og tax payments nga mag-open sila Sabado for accepting or receiving tax payments sa BIR. April 6 karong Sabado ha og sunod Sabado April 13. Okay. So at least bisan og dunay tay online information doon na gid tay aring ato ang mainstream media nga modong mo diri mo pahibaw pod no. Yes, 2 weeks, sir. at least 2 weeks ha. At least 2 weeks sir na open pod ang mga bangko na sir nga modawat og tax payments April 6 ug April 13. Sabado na no? Sabado na sir. Okay. Ga-open na sila just because of this? Yes sir. Naghatag ang National Office or Commissioner himself sir sa BIR og bank bulletin na they should accept payments for 2 Saturdays before the deadline karong April 15. Hinoon, tanan bang bangko gabre? Dili po sir. Kana rang mga bangko sir nga mo accept og tax payments sir. Accredited mo na sila. Dili tanan bangko. Dili tanang bangko. So pugos gyud silang magabre. Just to accommodate the payments. Yes, and para sa atong taxpayer sir, para sa bayan. Okay, so nindot kaayo no. So duda ba tay expectation na as to our na to ma-generate nga tax karong tuiga? Ang karong tuiga sir. Buhol. Buhol lang sir. Dako po ang ilahang gipangayo sa ato sir. Mga estimated nato sir kung di nila i-adjust 1.5 billion para sa tibok tuig. 1.5 billion. Mo estimate siya og binulan sir og mga 250 M to 300 M pero maglahi-lahi na siya tungod kay lain-lain naman ang deadline. So gikuha na sa ato kay wala naman tong 500 pesos nga annual registration fee sa sugod 2024. Okay. So naay mga buhis nga naggamay na apil sa pag-abot og pagpadulong i-implementar ang ease of paying taxes nga balaod. Naapoy mga penalties manggamay na pero wa pa to siya gi-implement sir kay nagkulang pa ta og implementing rules and regulation gikan sa atong National Office. So ang atoa ni karon is we are going after mga tax evaders kaning mga tikasan sir ba dili bayad o tama nga buhis kay luoy pod kayo sir ang atoang mga tao og mga negosyo nga nagbayad og insakto. So kaning mga ning sunod we thank them, pasalamat kaayo mi, and then katong mga dili pong maayo, I think ang drive sa ato ang commissioner karon is to run after them, especially those nga wala nagtarong sa ilaha. So i-maximize ang collection effort sa mga delinquents, yes, something sir. like that, no? 1.5 billion. Who sets the quota? The national officer sets the quota for the entire Philippines pero kanang kotaha sir nga imong goal nga ato ang gi atiman is gikan jud na sa ato ang budget, gikan sa ato ang national budget, gikan sa ato ang makuha yun eh. Yes sir. 1.5. Pila ang ato ang performance sa niaging tuig? Ang ato ang performance sir is na-hit jud nato and natay gamayng surplus. However sir para rato sa tungod sa eleksyon dili po sir. Kay 500. Ang ato ang kuan sir is ang ato ang taxpayers nga taga Bohol nindot ang ilahang reception og nindot ang ilahang pagbayad dinhi karon so support sa government. Pila man to sa niagi? Ang sa niagi sir around estimated og 1.1 or 1.2 billion na kuha nato siya sir pinaagi sa efforts og pasalamat po ta sa mga voluntary payments sa ato ang mga taxpayers atong naging tuig. Actual na 1.2 billion? Yes sir. Estimated sir, estimated. Dili actual estimated. Di na ko kabisado ang eksakto nga figure.
Okay, estimated nga naa ning mga numero ha. As to may estimate lang sir, pero naa na siyang na nakolekta na. Kolekta gid mga 1.2 billion no. Yes. Okay, so karon 1.5. So na mga 300 yes, sir, million medyo additional of kuha no. Ana man jud sir basta maka-goal ta panisyan man ta kay additional lang. So maayo din mo mga ligtas sige tas ipa na kolekta din daw no. Pero that is ang 1.5 nga billion nga goal ninyo nga kolektahon karong tuiga. Is that the amount nga potential collectible na to diri sa Bohol? Or bigger pa gyud ani unta? That is the assigned nga collection goal for Bohol, sir. That is why ang amuang mga programs karon including taxpayers awareness program among giawhag moanhimi sa ato ang mga taga sa radyo o sa mga mainstream media para iawhag namo ang mga magbubuhis nga file og mo declare sa ilahang income og insakto, bayad og insakto para aron at least makatabang-tabang sa ato ang nasod. Kani man gud ato ang ginakolekta nga buhis is towards siyempre pag-fund sa gobyerno, tanan project sa gobyerno, apil na ana ang mga paglambo og development sa ato ang nasod. So kaning mga kaning mga kolektahon nato is money ang mufan or lifeblood sa ato ang sa Pilipinas. Unya money pod ang ato ang gamiton para sa projects nga maoy nakapanindot sa ato ang probinsya. Okay, of course, no. Okay, may buhis magining gada na to diri sa kuan, no. So assigned collection goal, no, 1.5 kung kolektahon tanang delinquents or mga bad debts sa ubang term nila ana sa ato ang mga taxpayers, 1.5 ra ka ha or sobra pa? Dili pod ko kahibaw sa eksakto nga number sir at off the top of my head pero most likely makatabang jud if kaning mga delinquent is mobayad sila sa ilahang mga obligasyon dinhi sa ato ang gobyerno. Tiba tiliro na nga to ang buhis kay balik na mag-tourism mga to ang mga hotels and restaurants, hopefully sir, contrary to the notion nga ang BIR is wishing ill on mga businesses, we're actually happy if kanang nindot ang paglambo or ang pangmulambo ang ilang negosyo. Okay. Kuyog mo na tanan. Yes sir, tama sir. Nangalang magsilaray mabulahan dito ang BIRD di sir ang Pilipinas. Ang Pilipinas of course, Pilipinas. Okay, so final words na to gentlemen, no, nining ato ang gihimong effort karon pagpangumpanya sa atong mga taxpayers sa ilang tax return nga deadline. So giawhag namo tanang mambubuhis nga mo file ta on or before April 15. So mas maayo nga mo file ta before April 15 para dili na ta magka lisod-lisod pa kay daghan jud mudung ana sa BIR on deadline date. And also akong balikon na naatay tax assistance center sa tulo ka lain-lain nga lugar. Una, naata sa ICM located at the ground floor near the activity center. Ikaduha, naata sa Altasita located at the entrance near Minisu. And lastly, naata sa ato ang Old Holy Spirit ground floor, J. Borja Remolador corner. And mao to siya. So hopefully mang-file ta on time to avoid nga magka-penalty kay dako-dako ra ba pud. Mangayo mi og pasalamat sa inyong dawat na mo karon og sa mga listeners og mga taxpayers. Again, please file your returns before April 15 para dili magka huot ang ato ang mga returns sa atong system, and then mao na noon ang rason nga di ta maka-file og on time. One question lang, gamay lang kang Omar Sainte. Pangutana ko tips, ang mga empleyado nga gideduksyonan sa ilang income tax kinahanglan pa mo ana sa BIR or opisina? Dili na sir, kay considered sila og substituted filing. Ang ilahan ng employer mo file para sa ilaha niya. Isa na sa mga innovations sa niaging mga tuig pa o mga niaging administration para di maghuot ang mga tao kay sa unang panahon tanan empleyado moadto man sa BIR. So okay. So mga private or government employees dili na except to mga voluntary. Asa nga nang tawag kana sir, kanang naa sila i-file para gamiton nila para ipakita sa immigration or pagawas, kailangan sila mo file ana pero zero na siya, igura sila mag-file unya pa receive. Okay.
Okay, gentlemen, Joseph Villa Croses Yes, sir. o Philip Salazar, salamat hapit mas Salvador, Philip Salvador yung mga pili daw na. Mura po kagapuhang pili po. Oh. Salamat kayo gentlemen from BIR sa inyong pagbisita sa itong istasyonan karong buntaga o sa inyong pagpamumpanya sa itong mga katauhan sa bayad silang buhis ngadto sa kagamhanan. Nagbitbit sa itong oras mga kaigsunan, 2 minutos suman ang alas 10 sa kabuntagon, may lapas na ta. Sa itong oras, ako na lang magpahinumdum kanunay kaninyong mga igsoon nga kanunay kita mong tumar kada adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule kay kini ang epektibo nga muha pawa sa mga toksin sa atong kalawasan. Napopos na po mga higala atong pagpanaguban. Sunod na po nga higayon mga higala magdungog-dungog ta mag-uban ta. Dinhilang gihapon sa estasyon nga nagmahal sa mga bulanon. Walay lain ang numero 1 DYRT. Daghang salamat. Kini si TIBS ang friend mo forever. Nawawala, bumabalik. Oh, eto na naman! Ito ulit ang back and joint pains. Si Gary V ito, huwag mag-alala with Scalan. Isang tableta, up to 12 hours long-lasting bisa, kaya di pa ulit-ulit ang pag-inom. Scalan! Unilab yan. Naproxen sodium is the generic name of Scalan. If symptoms persist, consult your doctor. Common causes of water leaks, corrosion, accidental striking of the water